Okay, so medyo naputol yung ating video. So, parang part 5 na ito eh. Okay, so yun lang. And then, okay. Kaya na tayo dun. Now, muna tayo sa eto. With outlier, pag with outlier, hindi mo i-consider yan. So, here, sa machine hours, ang i-consider lang natin is yung mga to. Yung 100, out, outlier yan. Kasi masyado siyang malayo na. So, ang highest natin dyan is yung 4,000. At saka yung lowest natin is yung 1,800. Ayan o. 50,000 minus 39,000. And then, 4,000 minus 1,800. So, makukompute natin na variable is 5. And then, para makompute yung, yun natin, plus, B is 5. A is equals to 50,000 minus 20,000. Ganyan. Ito, okay din naman ito. Pero mas okay itong mabilis na formula na to. Hindi ka na magti-table. Lagyan mo lang yung a plus y equals a plus bx. Substitute the highest, which is yung y, yung 50,000 cost. A is yung missing. B is yung 5 na na-compute natin sa taas. Ay, sa taas. Ito pala. Which is, ang ginawa natin dyan, 50,000 minus highest at cost divided by lowest cost divided by highest activity minus lowest activity. 5 ang sagot dyan. Yun, 30,000. So, yun. No, ganun lang, no? Kapag may outlier, ignore. Okay. Next, let's talk about least square method. Least square method is a statistical technique that may be used to estimate a linear total cost function for a mixed cost. This method is considered to be the most, okay, most accurate siya, most accurate. Since, okay, it derives fixed and variable cost by means of statistical analysis. Diba kung titingnan natin, balikan natin yung dalawang formula pinag-usapan natin, yung scatter graph at saka yung high-low method. Silang dalawa, pag scatter graph kasi, pinaplot niya lang yung points, which is sometimes hindi accurate yung points kasi mahirap ma-determine yung cost sa pag-plot lang kasi pag-plot siyempre time consuming siya at saka hindi mo alam kung tama talaga yung pina-plot mo. Pero pag high-low method, ang disadvantage lang is 2 points lang yung kino-consider. Pero kapag least square method, lahat ng possible ano natin, points, all related points. Kasi nga linear siya, ay least square siya, ang ginagamit niya is statistical analysis. Like yung formula ito. Ito yung formula ng least square method. Paano natin i-memorize yan, sir? Basahin mo. Yung summation, y is equal to n, where n is the number of observation or data pairs, plus b, summation x. Summation xy is equal to a, summation x, plus b, summation x squared. Pagbabasahin mo yan, a na bex, xc, axa, plus bx squared. Or, ito, pwede mong ilipat yan. Paras lang naman. Mas okay sa akin ganyan. Basahin natin to, a na bex, xc, exa, bex squared. A na bex, xc, exa, bex squared. Okay? Where si summation y, yung total sum of total cost of all data pairs. Summation x, the sum of cost drivers or activity levels or of all data pairs. Summation xy, multiply mo yung x and sa y and then summation mo. X squared, e squared mo yung x and then summation mo.
Okay, then natin ito. Let's have this illustration para makita natin yung applicable na application ng least square. So, mangyari dyan, ganyan. Ano nangyari? Yung ito yung x, ito yung y, ito yung n. So, x natin is 300. Ay, sorry. Copy ko lang. Ayan, para mas madali. Okay. So, yung x natin dyan is yung machine hours. So, ilagay mo yan, isulat mo siya dito, 300, 400, 240, 370, 200, 230. After nun, ilalagay mo yung y, which is yung indirect labor cost, 20,000, 24,000, 17,000, 22,000, 13,000, 14,000. And then, yung n, which is the number of month, 6. No? And then, you get the total. Yung 1,740, yun yung summation x. Lagyan natin. Yung ito, this is the summation x. This is summation y. Okay. Ang mangyari, para so okay na tayo sa summation y and summation x. Yung summation xy ito. Para nangyari yan, sir? Multiply this one, 300 times 20,000, lalabas to. Then natin. Let's have calculator. Okay. 300 times 20,000. Ayun, 6 million. Karon din sa iba, 400 times 24,000, 96. So, ganon. Yung multiply yan, multiply mo yan, nalabas to mga to. And then, itong summation x squared naman, i-squared mo lang itong 300. Diba? Another calculator. Lagi ko nakuklose yung calculator. Pwede bang paliitin to? Hindi ko siya mapaliit. Tanong ko pwedeng maliitin to. $300 times 300. Ayun, lalabas yung 90,000. And then, i-total mo lang siya. So, lahat itong x, squared mo, itong lalabas. Tapos, total. And then, i-apply na natin sa formula. Since meron na tayong formula. Okay? So, summation y is equal to, ilan yung summation y? 110,000. Ito yun, no? Sige, i-ano natin. Isulat natin sa formula. Summation y is 110,000. N is 6. A is yung nawawala. Plus B, summation x is 1,740. And then summation xy is 33,640,000. Equals A, summation x is 1,740. Plus B, summation x squared is 537,400. And then, ang gagawin mo dyan is to eliminate B, ito, ma-eliminate mo yung itong B, ito, ma-eliminate mo yan. Compute for the factor na para ma-eliminate yung compute the factor to eliminate A, which is, ang gawin mo, itong 1,740 dito sa baba, or ito pala, 1,740, you divide it by the 6. Itong 6 na to. Para mawala siya. Mawala siya dyan. So, kung finactor out mo yan, 1,740 divided by 6A, ang computation yan is, lagay ko dito sa baba, ma-eliminate na yung 17 ay yung 6A.
So, tibagan natin. 1740 divided by 6. Ayun, ay mali. Tama, 290, di ba? 290 yung factor niya. 1740 divided by 6 is 17, ay is 290. So, magiging ano niyan is kung magmumultiply tayo ng 290 dito, okay? So, 1740 multiplied by 290. Factor yan di ba 1740 divided by 6 is 290. 290 times 1740, 504,600. Lagay natin dito. Ito, ilagay natin dito sa baba. B, 504,600 plus multiply yung 290 dito at saka dito. 290 times 6, 1740. A. And then, yung 110,000 multiply by 290. 31,900,000. So, ang mangyayari dyan, since parehas na, ito, okay, eliminate na natin yan. Kasi parehas na siya. And then, ayan, third equation. Ay, sorry. Ang gagawin natin is, ima-minus natin. So, 33 million, ito na sa baba, minus 31,1740. Ito, 1740 minus 1740 is 0 na yan. And then, 537 minus 504, 32,800. And then, ang mangyayari, 1740 divided by, ay sorry, wait lang. Tama? 1740, kasi ganyan yun 1740 equals to B, 32,800. Divide both side by 32,800. Para maalis yung B. Ay parang maiwan is si B. Ayan. Na-eliminate na natin yung ay nalagay na complete natin si B. And then, i-substitute natin siya sa A plus BX. Y is equal to 1, yung, wait lang, yung lowest kanina, ito, yung kanina, yung 110, ito pala, 110, ito, gamitin natin. 110,000 equals A, which is 6A, plus B na 53.05, multiply by the X na 1740. Ito, parang ginawa lang natin is, si B na na-compute natin, sinubstitute natin na dito sa B. Now, equation natin sa taas. Yung low, yung mas mababa ang gamitin natin. Kasi kung iba, gagamitin natin siya dito, masyadong malaki. So, dun tayo sa lowest, yung nasa first equation. Gamitin natin siya sa first equation. So, pag minultiply mo siya, ganito, 92,307 equals 6A, 110. Transpose ito, papunta doon. So, magiging minus 110,000 minus 92,307 is equal to 6A. So, 17,693 equals 6A. Divide both side by 6. A is equal to 17. Pakita ko lang. 643 divide 6. 2948.83. Same lang. Therefore, the cost equation is 2948.83.
plus 53.05x. Okay? And then, discuss natin yung correlation analysis. Correlation analysis is a field of statistics that focuses on testing the relationship between quantitative variables, the dependent and independent variables. Kung titignan natin dito, okay, coefficient of correlation naman is the R. Okay, this is a measure of the extent of linear relationship. So it's sometimes called Pearson correlation coefficient after its originator. So yung R, okay, extend from -1 to +1. So if the R is positive, ganyan ang itsura niya. Ang mangyayari, it indicates a direct relationship between X and Y. Positive slope line. So lahat ng points niya, kapag R is positive, pataas. Di ba? Pataas. Kapag negative naman, inverse relationship between X and Y. Yung kanyang illustration is ganito. Pababa siya, slope to the right, and then nakakalat yung points niya. And kapag no relationship, titignan mo dito, hindi ka makagawang ganun. Di ba pag ginanon mo kasi siya, walang magkakadikit or hindi sila pantay-pantay. Unlike dito, mas close yung points. Tinan mo, di ba? Pag positive, mas close yung points dito sa ating mas close yung points, mas mayroong relationship. Kapag negative, yun, medyo magkalayo ng konti. And kapag zero, kapag nilagyan mo siya ng line na ganun, wala. Hiwa-hiwalay sila. Hindi sila magkakadikit. Okay? Coefficient of determination, R squared naman. Okay? Ayun. So, I think that would be the end our discussion on chapter 2. Okay? So, I hope you understand the topic, and if you have any questions, feel free to ask questions. So, siguro magbibigay na lang ako ng activity when it comes to this topic para mas ma-master nyo. So, no, hindi ko pa rin nakukuha yung answer key. So, I hope mabigay na nila para mabigay ko din yung answer. So, I will give ano na lang siguro, activity sa ating Google Classroom. So, thank you for listening, and this will be the end of our discussion for chapter 2.